unang catch and sell sa 2020-25. Stay tuned mga bro. Dito ay mag-load na muna tayo ng spear gun. Itong spear gun na to ay may kahabaan at itong spear gun ay demultiplied inverted roller na may 8 rubber. Ang setup nito ay isang primary na 16mm rubber at 3 pair ng 14.5 small ID rubber. Lahat ito ay Mako brand dahil ito yung matagal ko nang gamit na na rubber at since 2019 ito ay nagbibigay sa akin ng saya. Ngayon ay spear gun loaded, ready to spear it na tayo sa mga makasalubong nating isda. Ito ay isang bloody ganaw at ito ay unang sisid natin, warm up dive na tuloy-tuloy ang ating dive dito. Ito ay may kalaliman, nasa 20 meters ang lalim at ang linaw ng tubig. May manok, pasensya na kayo. Dito nakikita natin yung mga bait fish na to na medyo malikot, walang yang, ingay ng motor dito. Pasensya na kayo. At dito nga nakalapag na tayo at inikutan na tayo ng mga grupo ng doggy dahil mahirap i-maneuver ang ating pana. Ito ay dahan-dahan, ayun, sapol. Pero ito ay nahalit dahil mababa ang tama, dahil nga sa bigat ng pana nasa likod natin yung isda. At ito yun nga, binubuhol niya sa bahura na may kalaliman nito, kaya pinigilan natin para hindi bumuhol. At yun nga, napunit. Kaya better luck next time dive natin. Wala tayong magawa dito. Yun si Totoy, may huli ng doggy. Ako dyan ay 0 pa talaga ako dyan. Ito ay akala nila ay nahuli ko, pero hindi yan nahuli. Ay nakawala. Pangalawang dive naman tayo at dito ay bumabawi tayo at medyo sinuswerte. Hindi sayang yung isang load natin, nung unang load natin hindi na sayang dahil ito ay nagka double kill tayo dito ng dogtooth tuna. Ayan, bawi ang isang nasayang na tuna na nahalit ng tiyan. Kaya swerte pa rin tayo. Dito ay lumaot ako dito kaunti, nasa 22 meters, pero hindi pa ako narating sa ilalim. Ay inikutan na tayo ng sa ilalim ng dogtooth, kaya maganda ang tama. Tsaka yung pana natin ay long range yan. Tayo nag-sit up nyan dahil ako mahilig ako mag-sit up ng sarili kong pana. Hindi ako nagpapasit up sa iba dahil gusto talaga ako para matuto tayo. Ayan, nila na natin ng dahan-dahan at baka mahalit dahil hindi natin alam ang tama niyan. Pero sa palagay ko ay maganda ang tama. Good holding shot itong dalawang to dahil hindi na nakakalangoy itong dalawang to. Ayan tagos sa shooting line yan, parehas. Kailang nung paghila ko dumausdos yung isa kaya si malikot. Yun kasi yung na double kill pero tinamaan pa rin ng buto. Kaya maganda ang pagka double shot niya, double kill niya. Ayan, bumuhol na naman ang ating pana dahil nun nga
double kill, tapos diretso shooting line, kaya ayaw ko talaga ng ganun, diretso shooting line, bumubuhol yung natin, mga line natin. Pero okay lang, worth it naman, worth it. Yan, ang ganda ng tama, kaya hindi na nakakalaban. Yang parehas na dugdi na yan ay maganda ang tama niyan. Yan, nahihila natin agad. Patayin na natin kasi nangangagat yan. Nakagat na ako yan eh. Nasira yung ating gloves dyan dati. Paduguin natin para manatiling fresh pa rin ang karne ng isda. Ganon ang ating technique. At ito, pangatlong dive. At ito, free fall pa rin tayo dahil nga medyo may kabigatan na yung isda natin. At may naaninag tayong mga dogi pa rin dito sa ibabaw. Na paikot-ikot, naghahunting ng mga trigger fish o pakpakan. Ito sana malaki, kaya lang mailap. Yan o, lumalayo talaga siya. Kaya dito ako sa isang school ng dogi. Tumira ulit tayo, pero single shot lang ito kasi hindi nakatapat yung isa. Di bale, naka double kill naman tayo kanina. Kaya ayos lang yan. Swerte pa rin yan. At balik agad sa taas, baka kakapusin. Safety first muna tayo. Pagkapana, balik agad sa taas dahil tayo ay free diver, spear fishing. Hindi tayo nakakahinga sa ilalim, kaya pagkapana natin ay balik agad sa taas. Bilisan natin pagbalik dahil sa taas ay malakas na tayo niyan. Hila na naman tayo nito kasi nga may kalaliman nito. Baka pag sumabit ay hindi natin makukuha dahil nga ay mabigat na yung isda sa ating baywang. Mukha lang mababaw ito dahil nga sa linaw ng tubig ay nagkukulay blue. Itong spot na to ay nasa 24 to 25 deep lang siya, kaya ayos lang sa katulad nating may counting alam sa pamana na ligtas tayong umahon. Ayan na, palapit na nga ang ating lugtod tuna. Ito ang lugtod tuna na pangatlong lugtod tuna ito. Bumuhol na naman kasi nga diretso shooting line. Bale, mas maganda pa rin yung na diretso shooting line. At least nakuha natin yung isda kasi talagang power itong sit up ng ating pana. Sinadya ko talaga yan dahil yan ang ating pangbato sa malaliman at sa mga pelagic na isda ay kailangan nating makuha ng kahit long range. Dive na naman tayo at ito ay medyo dilim na. Meron na naman tayong naaninag pag dive natin. Isang dogi na naman, spine shot na naman ito. Ayan, may kalakihan ito. Ay, ito ang view ng ating camera sa spear gun. At yan, umikot-ikot nga. Hindi na nakaano yan kasi spine na yan. Pag magdadive nga pala ako, huwag niyong isipin na nakikita ko yung isda sa ilalim dahil malalim yan. Nagdadive ako pag makarelax na yung yung hininga ko, yung relax ka na bago ka mag-dive. Kasi hindi mo makikita yung isda sa ilalim.
magdadive, kailangan mong mag-dive ng 10 to 15 meters. Maaninag mo na yung paligid kung may isda man. Nagkataon lang talaga na yung mga dukot na to ay nangangain ng mga trigger fish, kaya hindi sila umalis, nandyan lang. Kaya bawat dive ko, ayan, nakikita ko agad sila sa mga 10 to 15 meters, kaya di ko na kailangan pumunta pa ng ilalim para mag-ambush dahil ang grasya ay nandyan na, sumasalubong na. Ganun lang yon. Yan ay hawak kamay ko na ang isda. At ito nga, kaunting selfie muna. Ay, puro doggy ito. Medyo may kabigatan na yung aking karga. Dahil ito ay pangatlong dog to na. Pang-apat na sana yan kung hindi nahalit yung isa. Dito ay madilim-dilim na at halos hindi na natin makikita ang isda dahil nga ay paggabi na ito, pero nandyan pa rin sila paikot-ikot. At ito nga, yung mga trigger fish ay medyo natatakot, hindi mapakali, kaya ibig sabihin mayroong lumahunting sa kanila. Dito ay nakikita natin yung isang maputing isda dahil nga hindi natin masyadong makilala kung anong isda yan. Yan ay isang jobfish, mailap, nasa 4 na kilo rin ito. Ayan, tinamaan, ganda ng tama, napakalayo niyan, pero mahilig tayo tumarget ng malayo. Yan ang ko eh. May kanya-kanya tayong may kanya-kanya tayong skills. Gaano kalayo ang kaya nating abutin sa ating pana, kaya maganda matuto tayo mag-set up ng ating sariling pana nang matsansa natin kung gaano kalayo ang kanyang effective range na matatamaan ng maganda ang isda. Yung nakikita nyo ay hinihila-hila ko na yan. May kalakasan dito kasi hindi siya tinamaan sa buto, pero sa buto, ayan, banda sa buto siya tinamaan. Ay, laglag ang kanyang mga taba-taba dyan, sayang. Ang sarap pa naman ng isdang to kasi sobrang taba ng tiyan niya. Ito ay isang jobfish, kulang-kulang 4 na kilo ito. Pero kung hindi ko tinapon yung taba niya, ay 4 na kilo na talaga yan. Yan, mukhang maliit lang kasi nasa camera, pero malaki yan. Nasa ilang roller, isang roller din yan mahigit. May kalakihan talaga siya. Umuhol na naman tayo kasi nga gusto nga natin mag-vlog. Kailangan natin ng maraming camera. May camera tayo sa Spurgan, may camera tayo sa Agtang, hindi pala, Headstrap. Okay, ito yung last na nating isda. Shoutouts sa 85.2k members ng Spearfishing Philippines. Shoutout.